OFW mag-withdraw ng kanilang ipon sa pag-ibig. Makakuha daw ho ng loan relief. Ay pwede ba? Pwede kaya. At ano bang prosesong po pwedeng pagdaanan? Tanungin natin si Sir Jack. Baka alam niya bilang siya'y tagapag-ibig. Sir Jack, magandang umaga po sa inyo. Johnson and Christian po ito sa DZMM Teleradyo. Magandang umaga po mga tagapag-ibig. Hi, Sir Jack. Magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Johnson. Magandang umaga po, Sir Christian. At magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin Opo. ngayong Sir, umaga. sa panig ho ng pag-ibig ngayon pong meron tayong krisis na kinakaharap. Siyempre, alam ho naman natin na halos lahat ay siyempre nangangailangan po ng relief assistance. Meron ho ba mga programa ang pag-ibig para halimbawa ay makapag-loan ng mga miyembro po ninyo or makuha yung kanilang ipon mula sa pag-ibig fund? Yes, Sir Johnson. Una na po dyan. Yung kamakailan po ay inanunsyo natin bilang tugon po sa direktiba po ng ating Pangulong Marcos na bigyan ng tulong yung pong mga repatriated o napauwing OFWs dahil po sa kaguluhan at tensyon sa Middle East. Dahil nga po nawalan po sila ng pinagkakakitaan ng trabaho doon po dahil sa kaguluhan nangyayari sa lugar na yun, sa rehiyon na iyon, ay meron po tayong inaprobahang special benefit package para po makatulong sa kanilang makarecover habang wala po silang trabaho at nandito po sila sa Pilipinas. Opo. Hanggang ibig sabihin nun, Sir Jack, yung benepisyo na yun, kasama nga po doon yung pwede silang mag-withdraw sa kanilang inipon. Pero ano pong particularly ng mga programa ng pag-ibig ang pwede nilang magalaw yung kanilang savings? Kasi 'di ba meron yung kanilang voluntary contribution, meron ding MP2. Alin po doon sa mga yon ang pwede pong galawin o pagkunan po ng mga repatriates? Opo, tama po Sir Christian. Yung pong ating special benefits package para sa repatriated OFWs mula po sa Middle East, tatlo po siya, no? Tatlong benepisyo po ito. Yung una po ay yung maaari na po nilang ma-withdraw yung kanilang pag-ibig regular savings. Ang kasama po rito yung hulog nila, yung hulog ng kanilang employer, at pati ho yung dividendong kinita ng kanilang ipon. Pwede ho nilang i-withdraw. So yun po yung una, yung regular savings. Pangalawa tama ho, yung nabanggit po ninyo, Sir Christian, yung pong MP2 savings nila. Kung mayroon po silang MP2 savings, maaari na rin po nila itong i-withdraw kahit hindi pa ho nagmamature, kahit hindi pa ho 5 years nakakarating sa 5-year maturity. Pati ho yung kinitang dividendo ng kanilang MP2 savings, maaari na rin po nilang ma-withdraw. So meron na po silang matatanggap yung pong ipon nila at yung kita nito. Maliban po diyan, yung pangatlo naman, kung mayroon po silang housing loan, mayroon din naman po tayong payment moratorium. Ibig sabihin ho niyan, 3 buwan. Pwede pong ipagpaliban yung kanilang pagbabayad sa kanilang housing loan ng 3 buwan. At ang mahalaga ho yan, wala hong dagdag na interest at walang penalty. So yan po yung 3 benepisyo sa ilalim po ng benefits package natin. Muli po para doon sa repatriated OFWs mula sa Middle East. Apo, yung dalawang benefits po na binanggit ninyo, Sir Jack, hanggang ilang porsyento po ang pwedeng i-withdraw ng isang repatriate sa kanyang naipong savings sa pag-ibig? Pwede ba yung sagarin hanggang 100%? Opo. Up to 100% po ng regular savings. Kasama ho yung kasama ho pati yung kinitang dividendo. Pati ho yung MP2 savings up to 100% din po. So yan po ay handa nating ibalik sa ating mga apektadong OFW members. Again, para makatulong sa kanila habang nag-reintegrate po sila at nag-recover dito sa ating bansa. Opo. Pero Sir Jack, linawin din ho natin na ito'y para lamang ba sa mga repatriated OFW na galing sa Middle East? How about halimbawa yung mga kamag-anak na mga OFW sa Middle East na naiwan din ho sa Pilipinas? Pwede ho bang mag-avail ng programa? Ito po ay para sa ating repatriated OFWs. Sila po yung nawalan kasi ng trabaho na hindi naman nila kagustuhan. Opo. At napauwi nga po dito sa Pilipinas. Kaya ito po ay para sa kanila. Opo. At kung sa regular halimbawa na programa ng pag-ibig, hindi ho po pwede halimbawa dun sa
second option, ika nga ninyo sa MP2 savings, hanggang hindi nagmamature yung savings, hindi po pwedeng makuha ng may-ari. Pagdating po sa ibang miyembro, opo, yung pong ina-allow natin na yung MP2 savings ay makuha na kahit hindi pa tapos yung 5-year maturity. Ito po ay para sa ating muli po, para sa ating repatriated OFWs na galing sa Middle East. Opo, sige. Sir Jack, mga gaano karami sa tingin ninyo ang pupwedeng makinabang doon sa special benefit package na ito ng Pag-ibig Fund? Ay, oo, tinignan natin yung kabuuan na Sir Johnson, ano? Ang lahat ng rehistradong OFW members ng Pag-ibig Fund sa Middle East, halos 900,000. Halos 900,000 sila. Tapos yung may MP2 saving, halos mahigit 80,000, around 86,000. At yung may mga housing loans naman, nasa mahigit 40,000. So yan yung pinaghahandaan natin. Ngunit alam naman natin na ang so far na repatriate, last week ang naririnig ko sa mga latest na mga datos ay around more than 4,000 na natutulungang makauwi. Ngunit handa kami para sa pagsilbihan kung sakaling mas dumami pa yung mapilitan at matulungan ng ating pamahalaan na makauwi mula sa Middle East. Sir Jack, sige, puntahan po natin yung proseso naman kung paano magsisimula halimbawa isang repatriated OFW na maka-avail dun sa tatlong options na binanggit po ninyo. Paano? Anong mga requirements na pwede ho nilang or kinakailangan nilang dalhin at i-comply? Yan ang maganda rito, Sir Johnson. Dahil nga po mayroon tayong one government approach. Tayo po ay nakikipag-ugnayan at sumusuporta po sa efforts ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sa pakikipag-ugnayan natin sa kanila ay may listahan po sila ng mga repatriated OFWs. Mahalaga ho ito para mas madali na yung pag-apply ng mga kwalipikadong miyembro sapagkat mas madali na po yung requirements at hihingi na lang natin sa kanila yung application form at valid identification card dahil muli kilala na natin at nasa atin na yung listahan kung sino yung mga qualified. At ang mahalaga po rito, lahat po ng tanggapan ng Pag-ibig Fund, alinmang tanggapan na malapit po sa kanila, maaari po nilang puntahan. At sa mga susunod na araw, yung pong online service natin, yung pong virtual Pag-ibig, maaari na rin po silang mag-file nung kanilang mga nasabing benepisyo. So not necessarily, Sir Jack, na kailangan pumunta sa opisina ng Pag-ibig, pwede rin po magproseso online? Pareho po, maaaring sa alingmang Pag-ibig Fund branch na malapit sa kanila or online muli po yung pong ating virtual Pag-ibig. At mabanggit ko na rin, Sir Johnson, Sir Christian, mahirap na ho ngayon dahil sa mga kumakalat na hindi na mga fake news, ito po, wala ho itong application fee, libre ho yung application dito. So, pag baka ho kasi may manamantala, so ngayon pa lang, sinasabi na ho natin, yung itong benepisyong to, yung pag-a-apply ho ito, libre, wala pong processing. Opo. Sa bagay, Sir Jack, depende yata sa contribution ng miyembro kung gaano kalaki ang pupwede niyang makuha mula dun sa kanyang savings. Pero gaano nagre-range halimbawa? Nakita namin yan. Yung kanyang regular savings, yung mga aktibong miyembro natin, nasa mahigit 20 mil on the average yung kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Tapos yun namang on the average yung monthly amortization, almost 10,000 pesos. So yan yung mga on average yung nakikita natin na halaga ng kanilang matatanggap at matitipid. Pagdating sa housing ko, 3 buwan yun, Sir Johnson, Sir Christian. So, times 3 kung magkano man yung monthly payments nilang maaaring ipagpaliban. Ano po ang timeline, Sir Jack, ng isang magpapasa ng application? Gaano kabilis pong matatanggap yung approval, pati po yung go signal na makapag-withdraw na po siya ng kanyang benepisyo? Oras po na matanggap natin yung application. Dapat po hindi lalagpas ng 1 linggo ay matanggap na ho ng ating miyembro yung kanyang benepisyo. 2 po yan, para ho mas lalong convenient yung pagkatanggap ng benepisyo ng ating miyembro. Lalo na ho, pagdating dun sa kanyang ipong i-withdraw, kung may loyalty card po sila, kung may Pag-ibig loyalty card plus po sila,
doon na lang ho namin i-deposit yung kanilang matatanggap na ipon para mas convenient. Any ATM, ite-text ho namin sila pag pumasok na ho yung kanilang benepisyo. So, yun po yung mga paraan para ho muli maging convenient at mas madali yung pagtanggap ng ating mga miyembro ng kanilang savings kung sakaling ito i-withdraw nila. Opo. Sir Jack, sabi mo nga itong programa ay para lamang muna sa mga repatriated OFW mula sa Middle East. How about yung ibang OFW, kaya yung mga ordinaryong miyembro ng Pag-ibig, apektado rin naman ng krisis Baka naman pwedeng pag-aralan din ninyo? Or may pag-aaral bang ginagawa ang Pag-ibig for that? Tama ho kayo. Hindi po kami tumitigil sa Pag-ibig Fund. Patuloy po nating pinag-aaralan kung ano pa man yung mga dagdag na maaari nating ihatid sa ating mga miyembro. Kasama rin po rito yung mga konsultasyon na ating ginagawa para ho kapakipakinabang, responsive ang benefits ng ating mga members at sustainable. Sa katunayan, Sir Johnson at Sir Christian, kamakailan ay inanunsyo rin po natin na pinapanatili ho natin yung mababang interest, yung pong subsidized na 3% interest rate para sa Pag-ibig housing loan sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. So ganito man po ang sitwasyon dahil po sa tension sa Middle East, yung pong loan natin, yung housing loan natin for socialized housing unit, pinapanatili ho natin na mababa yung interest. At maliban ho dyan, muli po, pinag-aaralan din po natin yung iba pa nating mga benepisyo na maaaring ihatid sa ating mga miyembro. Kasama ho ba dun sa inaaral daw yung pansamantalang moratorium din muna sa pagbabayad sa loan ng mga miyembro kahit hindi galing sa Middle East? Kasama po yan. Kasama po sa ating mga tinitignan po yan. Muli po, para po mahalaga po ikapakipakinabang sa mga miyembro habang sustainable po siya. Muli po para sa katatagan din ng Pag-ibig. Opo, gaano ka-urgent kaya, Sir Jack, na meron tayong ilalabas na desisyon or recommendation doon sa mga ginagawang pag-aaral natin? Kasi considering nga po na ongoing kasi yung nararanasang epekto ng krisis at baka po naghanap ng option yung mga kababayan natin na pwede nilang mapakinabangan sana mula po sa mga services ng Pag-ibig. Handa kami. Antabayanan niyo lamang po yung aming mga announcements. Mahalaga po dyan sa ating mga kababayan. Sundan po lamang yung aming official Facebook page para po yung mga announcements po natin at updated po yung ating mga miyembro sa tama at accurate na information mula po sa atin sa Pag-ibig. At Sir Jack, panghuli na lamang po, para sa mga wala pang Pag-ibig at naghahanap ng Pag-ibig, anong payo ba ninyo sa kanila? Buti, narinig ko nga po kanina, mukhang may Pag-ibig po kayo, punong-puno ng Pag-ibig, Sir Johnson at Sir Christian. At para po sa mga nanonood at nakikinig po ngayon, ang Pag-ibig Fund po ay universal po ang membership coverage po nito. Ibig sabihin, lahat po ng manggagawang Pilipino na kumikita ng at least 1,000 pesos, sakop po kayo ng Pag-ibig Fund membership. Maaari po kayo makapag-ipon. Tulad po ngayon sa mga repatriated OFWs ho natin from the Middle East, napapakinabangan ho nila yung kanilang benepisyo mula sa Pag-ibig Fund. Maaari po kayo mag-rehistro sa Pag-ibig Fund. Magagawa ho ninyo yan online o sa alintang tanggapan ng Pag-ibig. Alright. Sir Jack, maraming salamat sa oras at sa mga paliwanag po ninyo. Maganda umaga at mag-iingat po kayo. Kumusta ho sa mga taga-Pag-ibig? Thank you, sir. Maraming salamat po, Sir Christian, Sir Johnson. Ingat din po kayo. Thank you. Si Jack Jacinto Jr., Vice President, Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Universal daw. Universal ang Pag-ibig. Totoo naman yan. Oras po natin sa mga may pag-ibig. Uy, 6:40 ng umaga. Gising! Gising!